dili ni pwede mag-abli kung dili sila manawag sa federal, no? O kaha magkaso na lang sila. Saan nga ba nagsimula ang kontrobersyal na pagkatao ni Dato Adlaw? Well, kung interesado ka sa video nating ito, Karadyo Baktas, pindutin mo na ang subscribe button at pahit ng notification bell para ma-notify ka sa mga video natin. January 24 nang simulan ni George Santisas aka Dato Adlaw at Bay Lourdes Infante ang kanilang operasyon na ipadlak ang ilang mga establishment sa Surigao City. Sa isang kuhang video ay makikita na hindi na nakapalag ang isang security guard na naka-duty sa isang commercial building sa lugar matapos magdeklara si Dato Adlaw ng closure o pagsara, pagpadlak sa nasabing gusali dahil daw ang nasabing building nakasali sa kanilang target. May nilabag daw ito na batas sa kanilang tribo. In short, hindi daw ito nag-comply sa pre-prior and informed consent, rightful owner sa ancestral land. At kung gusto di umanong magpatuloy ang mga negosyante na target ng kanilang padlak, ay dapat daw magtungo sila sa federal para sa legality dahil ang lupang kinatitirikan ng gusali ay ancestral land. Speaking of ancestral land, mga Karadyo Baktas, ano ba ito? Ang ancestral land ay ang lupain na protektado ng mga lehitimong tribo na kilanman ay hindi ito maaring ibenta o ipagbili dahil nga ito ay protektado ng IPRA Law or Indigenous Rights Act of 1997. Ito ang bukang bibig ni Dato Adlaw sa kanyang mga viral controversy. Sa mga nagdaang araw, ilang araw matapos ang unang padlak ni Dato Adlaw ay hinarang na sila sa checkpoint na kinandak na ng Surigao City in relation sa Kumilik gun ban. Dito na sinita ng mga pulis ang grupo ni Dato Adlaw at hindi na sana patutuloyin sa kanilang susunod na operasyon na padlak. Nagkaroon ng sagutan si Adlaw at ang hipi na Surigao City na si Lieutenant Colonel Mariano Lucban, Acting Police Chief of Surigao. Nang kalaunan ay nagdesisyon na si Dato Adlaw na hindi nilang ituloy ang operasyon nung araw na yon dahil sa kanilang pag-uusap ng hipi. Sa mga sumunod na araw ay bumaha sa social media ang iilang mga video sa puwersahang operasyon na ginawa ni Dato Adlaw at alas 5 pa ng umaga nang magising ang may-ari ng gusali dahil sa ingay sa labas. Gumagawa na pala sila ng operasyon padlak. Spati. Sunod ka nang. Sama ng mga tao na sulod. Pagtaka ng nagapin. Ano to? Dahil sa alarmang ito, pumalag na ang Davao del Norte Police at nagsagawa na sila ng investigasyon at dito na nila napatunayan na si Dato Adlaw pala at ang kanyang grupo na Federal Tribal Government of the Philippines ay hindi recognized ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. In short, sila ay Peking tribo na ginagamit lang ang batas na IPRA Law para sa personal na interest. Dahil sa hakbang ng pulisya, unti-unti na silang na-intercept at sunod-sunod na ang ginawang live sa Facebook platform ni Bay Lourdes at Dato Adlaw. At sa kanilang mga salaysay o statement ay puro pambabatikos sa pamahalaan dahil sila umano ang gobyerno. Dahil dito tuluyan na ngang sinampahan ng kaso si Dato Adlaw at Bay Lourdes ng 10 bilang na kaso. Isa na dito ang public alarm and scandal at ang kaugnay sa paglabag nila sa Kumilik checkpoint. January 29, 2025, dalawang miyembro ni Dato Adlaw ang dinampot ng pulisya at January 30 naman nang magsisuko ang 15 miyembro ng Federal Tribal Group at iginiit sa mga sumuko na sila din ay naging biktima ni Dato Adlaw dahil sa pangakong 18 to 50,000 na buwan ng sahod sa pagsali nila sa Federal Tribal Group. Kasunod ang pagsuko sa miyembro ni Dato Adlaw, hindi pa pwedeng hulihin ang tumatayong provincial leader na si Dato Adlaw kasama ang kanyang partner na si Bay Lourdes dahil hindi pa lumalabas ang utos ng korte warrant of arrest laban sa kanila. Ikaw Karadyo Baktas, anong komento mo sa video natin ngayon? Please comment below. At kung hindi ka pa subscriber, pa-subscribe ng ating channel. Maraming salamat po.